ang nauna at pilit na ginagayang live drama sa radyo. Lol, kami lang to. IFM Live Drama. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko IFM 93.9. Kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cindy. 28 years old, from Pasig City. Bata pa lang ako ay hindi ko na nakilala ang papa ko mga idol. Sabi kasi ni mama, maaga raw siyang namayapa. Kaya eto, si mama na ang nagsilbing ilaw ng tahanan at padre de pamilya namin. Ang galingan ni mama eh. Dahil kinaya niya na buhayin ako na mag-isa. Siya na yung nagmistulang Wonder Woman sa buhay ko mga idol. Ang kaso nga lang, hindi alam ni mama ang sikretong daladala ko. Gusto kasi ni mama na makatagpo ako ng lalaking kukumpleto sa buhay ko. Pero eto, nakikihati lang ako sa pagmamahal na hindi naman akin. Dahil isa lang akong kirida. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Muli ito po si Cindy. And I thank you. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Anak ha, mamaya pupunta lang ako doon sa amiga ko. Baka magsumba kami. Ikaw na lang bahala sa pagkain mo dito ha. Opo ma, ako na rin bahala. Oo nga pala. Yung syota mo ba si Homer? Kailan ba pupunta dito yun sa bahay? Tagal-tagal yun na hanggang ngayon di ko pa nakikita dito sa bahay. Di malang pumunta. Parang wala namang pakialam sa pamilya mo. Ma, busy lang kasi si Homer. Di bale, pag nagkaroon ng pagkakataon, dadalhin ko siya dito sa bahay. Ay nako, siguraduhin mo, kilalanin mo yung Homer na yan ha? Baka mamaya, kung saan mo lang nakita yung Homer, baka mamaya may sabit yan. Siguraduhin mo, ikaw lang ang babae niya, Cindy. Ma naman, oo naman. Kinikilala ko naman yung tao eh. Tsaka, mabait siya ma. Pag nakilala mo yun, matutuwa ka. Basta anak, dapat ikaw lang. Ikaw lang ang reyna ng buhay niya. Naintindihan mo? Oo ma.
Akong bahala. Basta, importante magpakita ako kay Mama Fe mo. Kasi naman, Han, gusto niya magpunta ka na sa bahay eh. Kailan ka ba pupunta? Para naman, sana hindi na magduda si Mama sa'yo. Alam ko naman yan. Cindy, di ba? Alam mo naman may kinakasama ako, may asawa ko. Baka kasi mamaya niyan malaman pa ng asawa ko, di mabulilyaso tayo. Alam ko naman na may asawa ka. Di ba sinabi mo, hihiwalayan mo na siya? Ilang beses mo na sinabi yun eh. Bakit hanggang ngayon? 2 taon na tayo. Hindi mo pa rin hinihiwalayan yung asawa mo. Cindy, tinatimingan ko pa, chinechempuan ko pa. At saka, hindi pa ako pwede makipag-iwalay sa kanya. Bakit? Nakasalala yung negosyo ko sa kanya eh. Ano ba naman yan? Pwede naman tayong magnegosyo ng sarili natin, di ba? Ano na lang sasabihin ni Mama? Hindi ganun kadali. Pero huwag kang mag-alala. Akong bahala. Papasyal ako sa inyo. Kailan pa, Homer? Niinip na rin ako eh. Gusto ko maging malaya na tayo. Maging masaya na tayo. Hindi yung laging ganito. Parang lagi tayo nagtatago eh. Oo, mangyayari yan. Basta importante, wala mo na makakaalam. Kahit kay mama mo, dapat hindi niya malaman. Alam kong mahal ako ni Homer, mga idol. At alam kong hinihintay lang namin ang tamang panahon at pagkakataon para kaming dalawa naman na magsama. Kaya nga hindi ko pa rin masabi-sabi kay Mama eh. Dahil alam kong madidisappoint ko siya. Alam ko namang maraming lalaki na nandyan, mga idol. Pero si Homer lang yung gusto ko eh. At si Homer lang ang taong mahal ko. Ay, nako. Ito lang yung alaalang natira. Dapat siguro itapon ko na ito. Kaso nang hihinayang ako. Ay, nako. Bakit ba ganito sinapit na buhay ko? Ma! Ay, anak! Oh, ayos ka lang ba? Parang umiiyak ka dyan. May problema ba, Ma? Ay, hindi anak. Tinitignan ko lang naman ito, mga gamit na ito. Ito, ginamit mo, sanggol ka pa. Tsaka, ito na lang yung natitira kong litrato ng ama mo. Ma, patingin nga. May picture pa pala sa'yo si Papa. Hindi. Hindi mo na dapat yan makita. Dahil tatapon ko na rin ito. Ma, bakit ba sa tuwing napapag-usapan si Papa nagagalit ka? Hindi mo nga kinikwentuhan kung anong klaseng tao ba si Papa eh. Tsaka, ano bang meron sa Papa ko? Bakit hanggang ngayon di mo ako kinikwentuhan? Wala na nga. Maaga namatay ang tatay mo. Tsaka bakit mo pa kailangan siyang tanong-tanongin? Hindi na siya mahalaga sa buhay natin. Wala na siya. Wala na siya silbi. Ako naman nagpalaki sa'yo. Ako ang kasama mo. Tayong dalawa lang ang importante, anak. Pero Ma, importante pa rin sa akin na syempre makilala ko, malaman ko man lang kung anong storya ng buhay ng tatay ko, di ba? Hindi na, anak. Hindi na mahalaga yung tatay mo. Dahil ang mahalaga ay tayong dalawa, anak. Tanda mo yan. Tayong dalawa lang ang importante. Opo, Ma. Kapag ang puso'y di sanay
mag-isa, puro lungkot na lang ang nadarama. Kapag walang tibok, walang ligaya, kapag wala ka, buhay ko'y walang sigla. Ang iyong pangako, ako'y laging mamahalin. Oh, paano? Cindy, dito ka na muna sa gitna ng bahay niyo. Ayaw mo ba talagang pumasok? Para, nandito ka na naman eh. Para makausap mo na si Mama. Huwag na, hinatid lang kita dito eh. Marami pang magagawin. Saka baka may makakita pa sa atin. Sandali, Homer. Bakit? May sasabihin ako sa'yo. Ito yun pa ba? Nagmamadali na ako Sandali lang, importante to. Ano ba yan? Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Kasi nung mga nakaraang araw, parang sumasama kasi yung pakiramdam ko eh. Kaya, ito, sinubukan ko na mag-pregnancy test. Nag-positive eh. Ano? Homer, buntis ako. Buntis ako, Homer. Teka, wala sa usapan natin to. Wala sa plano natin to. Cindy, alam mo naman may asawa ko, di ba? Alam ko. Pero sinabi mo naman, hihiwalayin mo siya, di ba? So, siguro ito na yung tamang pagkakataon para hiwalayin mo na siya. Kasi buntis na ako. Magkakaanak na tayo. Di ba? Hindi pwede. Ano ka ba, Cindy? Bakit hindi pwede? May negosyo ako na inaalagaan kasamang asawa ko. Yun lang pinagkakakitaan ko ngayon. Kaya kung pag nalaman niya na may anak ako sa'yo, baka lahat ng shares ko mawala. Huwag na natin munang pag-usapan to. Paano ko? Bahala ka muna. Pag-usapan na natin sa susunod. Homer! Homer! Dito na ako. Maharay! Kirida ka! Kirida ka, Cindy! Ano sasabi mo? Dinig na dinig ko ang boses niyo sa labas. Ay, yun ba yun? Yun ba yung lalaking yun? Ma! Kirida ka! Ilang beses kita pinagsabihan. Kilalanin mo yung lalaking yon. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Bakit mapatol ka sa may asawa? Mahal ko si Homer. Siya lang yung gusto ko makasama, Ma. Diyos ko, anak. Sa dinami-dami ng lalaki, bakit doon pa siya may asawa? Hindi ka na, matalino ka naman, nakapag-aral ka naman. Nagpabuntis ka pa, Cindy. Diyos ko. Ma, I'm sorry, Ma. I'm sorry. Alam mo, ito'y tatago sa akin. Kailan? Cindy naman. Bakit pati ikaw? Bakit pati ikaw? Anong ibig mo sabihin, Ma? Bakit kailangan mo pa sundan ang yapak ko, anak? Ano? Anong ibig mo sabihin, Ma? Ma! Anong ibig mo sabihin? Anak, ilang beses kitang pinaalalahanan. Para naman sa ganon, hindi mo nasundan ang yapak ko sa pagiging kirida! Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your warmth.
maaari, Fe. Alam mo na naman na. Kailangan ko pang tuparin ang pangarap ng tatay ko na maging abogado. Armando, buntis nga ako. Paano ito? Hindi ko alam kung paano bubuhayin tong anak natin. Armando, maawa ka sa akin. Armando, pakiusap. Di mo ba alam na may asawa ko? At ang tatay ng asawa ko, yun yung tumulong. Napag-aralin ako bilang abogado. Kaya kapag nalaman niya yan na may anak ko sa iba, papapatay niya ako! Paano ko? Paano ko, Armando? Hindi ko kayang buhayin tong bata. Wala akong trabaho. Papalayasin ako ng nanay ko. Paano na kami ng anak natin? Wala akong magagawa, Fe. Nakapag-desisyon na ako. Kung gusto mo, ikaw na mag-isa magpalaki sa magiging anak mo! Armando, pakiusap! Bigyan mo kami ng pagkakataon ng anak mo! Armando! Armando! Masakit ang umibig, mapait ang magmahal, lalo na kung bawat isa'y may pananagutan na. Malihim ang pag-ibig, pangambay laging taglay, sa pagnakaw ng sandaling nararapat sa iba. Lagi ang pagtatanong sa budhing gulong-gulo. Lagi Anak. Ganda ng anak ko. Ma. Ito na si baby, ma. Apo. Apo. At dito na si Lola. Oy go. Halika po. Ang ganda ng anak mo, Cindy. Manang-mana sa'yo. Ganda din ang itsura mo nung bata ka oh. Ang puti-puti. Ma. Pasensya ka na, ma. Galing pa sa maling pagmamahal tong anak ko. Kalain mo yun, ma. Parehas pa pala tayo ng pinagdaanan. Anak, masalimuot man ang nakaraan natin dalawa. May tsansa pa naman na mabago yun, di ba, anak? Malay mo, eto na maging sagot. Si Aurora. Di ba? Siya na ang magtatama sa pagkakamali natin dalawa. Ma, bakit ganun? Bakit ganun, ma? Gusto ko na naman magmahal. Nagmahal lang naman ako, ma. Anak, ganyan talaga. Matuto na lang tayo sa pagkakamali natin. Bata ka pa naman, anak. Huwag mong hadlagan ang sarili mo na makahanap ng lalaki na para sa'yo. Natatanggapin ka. At ang lalaki na sayong-sayo lang. Yung lalaki na hindi ka kailangang itago, anak. Yung ipagsisigawan ka sa buong mundo na ikaw lang ang minamahal niya, anak.
humanap ka ng lalaking ganun. At huwag mo nang hayaan ang sarili mo na malugmok sa maling pagmamahal. Salamat, Ma. Salamat sa lahat, Ma. Hayaan mo. Si Aurora na magbibigay liwanag sa atin, Ma. Ang bago nating panimula. Oo, anak. Para sa bagong simula. Ang nauna at pilit na ginagayang live drama sa radyo. Dol, kami lang to. IFM Live Drama. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko, IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama.